Another day, another vlog tayo. So, eto yung ganap namin for today's video. Ayan, after ni Habi sa work, pagka-uwi niya ng bahay, sinimulan niyang agad kalagin ang aircon. So, lilinisan niya ngayon yung indoor surface niyan. Surface, basta yung nasa loob mismo, yan, lilinisan ni Habi yan kasi simula nang nailagay yan dyan, siguro more than 1 year na. Tama, kulang sa 2 years na hindi pa kami nakakapagpalinis ng aircon na yan dyan sa loob. So, si Habi na lang yung maglilinis nun. And then, pagkatapos nga niya linisan yung aircon, ayan, nagkikigulo ang aking baby Dylan. So, nagpasyahan ko ng palitan ng aking curtain. Since 2 months na yata yan na nailagay ko, hindi ko pa napapalitan. So, ngayon ko siya naisipan palitan, ayan, habang sinisipag ang babaeng ito. So, syempre, nanonood ang aking dalawang fur baby. Tingnan nyo naman kung gaano sila ka-attentive sa kanilang mother sa panonood, sa pakikigulo, sa pagpapalit ko ng curtain. So, yun nga yung napili kong curtain for ngayon. So, yan. Kulay orange. Pongkan naman tayo dyan. So, yan yung napili ko. Tinignan-tingnan ko pa yan kung pantay-pantay. I mean, kung para-pareho sila ng design. Baka mamaya merong naiibang design. So, ang pangit naman. So, sinimulan ko na ilagay yung curtain na yan. Medyo nahirapan pa ako dyan kasi yung curtain rod na yan is natatanggal yung kabilang dulo niya. So, baba ko dyan, lagay ulit. And then, sa kabilang side na naman ako. Hanggang sa mailagay ko na lahat ng curtain na yan. Maarte kasi ako pagdating sa cortina. So, yung mga curtain na yan is noong pang hindi pa nare-renovate yung bahay. So, sayang naman kung hindi gagamitin. Magaganda naman yung mga cortina and then colorful siya. So, ayan na nga, pag-iagawang nahirapan na talaga ako sa pag-balance dyan kasi ayaw umusog nun. Once na inuusog ko, nawawala yung kabilang dulo, yung head niya. So, ayan nga, nagkikigulo si baby George dyan. Ginugulo niya yung cortina. Paborito talaga ng mga pusang paglaruan ang mga cortina. Kaya minsan, ayan, nasisira. So, ayan, ganyan kametikuloso ko pagdating sa cortina. Gusto ko maayos na maayos yung pagkakalusot. So, ayun yung nailagay ko na, kino-compare ko siya kung bagay ba. Parang, hindi ako nagandahan sa pagkakalagay or sa color na orange. So, pinalitan ko yan. Ginawa ko siyang green na bulaklakin. So, yan yung napili kong kapalit ng curtain na orange kanina. So, yan na lang yung ilalagay ko. Sinumulan ko nang ayusin yan, ilagay, and then, ayun, voila, 'di ba? Mas maaliwalas siya, mas magandang tingnan, mas presko and then refreshing sa mata, 'di ba? Green tayo diyan. So, inayos ko na rin yung sofa bed na 'yan. Nilinisan ko na, and then madalas kasi kami diyan humihiga ng aking mga fur baby, lalo na kapag tanghali na or pahapon na. Diyan kami nag-i-stay, nagkukulitan, and then naiidlip ako dyan, and then tatabihan ako ng aking mga fur baby. So, ayan, as you can see, napaka-meticuloso pagdating sa cortina. Gusto ko maayos na maayos yung pagkaka-curl niyan. And then yung kabilang side naman, pinalitan ko na rin ng ganong cortina pa rin. So, habang nagpapalit nga ako ng cortina dyan, is naliligo na ako ng pawis dyan, promise. Hindi ko na mabuksan yung electric fan. Mas gusto kong pagpawisan pa. Magliliparan kasi yung mga alikabok sa cortina, kaya hindi na ako nagsindi ng electric fan or aircon since hindi pa ako nakakapagwalis dyan. So, ayun nga, habang naglagawa ako ng cortina, yung aking bebe, George ay naghihintay na matapos ang kanyang mami. Ayun, nandiyan sa ilalim. At yung isa, hindi ko alam. Nasa kwarto si Dylan dyan at natutulog. So, pati yung mga throw pillow, pinalitan ko na rin sila ng pillowcase. So, ayan. Taran! Mas umaliwalas na. No? Hindi ko alam kung okay yung combination ng may pagka-red. Basta yan, sa tingin ko okay naman siya kahit papano. Maaliwalas sa mata and refreshing. So, ayan na yung natapos ko. And after that, naligo na ako. And then, gumawa ako ng merienda namin ni Hubby. Gumawa ako ng sandwich dyan. So, meron kaming tirang roast chicken dyan. Ininit ko lang. And then, pinalamanan ko siya. Pinalaman ko siya sa tinapay. So, ayun na yung naging merienda namin. And then, meron kaming cucumber lemonade. Habang kumakain ako, ayun, magulong-magulo yung aking bebe sa likuran ko. And then, nagpapapet si Bebe George kay Hubby. Ayan siya. Habang unti-unti na dyan na umaambon, kumukulog, kumikidlat. Ayan, kaya medyo natataranta si Bebe George dyan, natutulero siya. Naririnig niya kasi yung patak ng ulan sa bubong, ayan siya, and then kidlat. Habang nanonood sila ng basketball ni Hubby. So, ayan.
Yung pusang yan, madalang yan maglambing at magpakarga ng ganyan. Nagpapakarga siya pero ayaw niya magpapahawak sa'yo. Gusto lang niyang nasa lap mo siya. Nanawa na ngayon kay Habi and then bigla yung lumipat sa akin. Siyempre, ako pa rin ang hahanapin ng aking mga fur baby. Sabi nga ni Habi, mas gusto niya kasi sa'yo kasi ako matigas sana. Ikaw kasi malambot ang soft ng touch mo, kaya mas gusto ka niya. Kaya ayun, lumipat na yan sa akin afterwards. And then, ang aking bebe Dylan naman, sobrang seloso niyan, promise. Ayaw na ayaw niya na may ibang kakandong sa akin na pusa. Guguluhin niya talaga at hihilahin niya hanggang sa makaalis sa lap ko. Pero wag ka, ayaw na niya magpapakarga ngayon. Namimiss ko yung pagiging clingy and super lambing ng aking bebe Dylan. Ganun pala talaga kapag lumaki na yung mga fur baby cat natin. Hahanapin natin yung pagiging makulit nila, malambing, na lagi nakasunod, nakabuntot sa'yo, lagi kang kinakagat-kagat, ayan, nagpapahawak sa'yo. Ngayon, hindi na masyado. So, ayan, very comfortable na sa aking lap si baby George. At iniinggit niya ang kanyang tito Dylan. Ayan na nga. Ganyan ang ginagawa ni Dylan kapag pumunta yan sa lap ko. Aalisin niya talaga yan, ihilahin niya yan para makababa dyan. Pero hindi naman siya aakyat sa lap ko. So, ganyan ang ginagawa niya. Sinasaway ko lang siya kasi nakakaawa si Baby George. Pinanggigilan niya and nasosobrahan naman. Kapag naman nasobrahan, lumalaban yung Baby George na kay Baby Dylan. Napapaurong naman ng tito Dylan niya. So, ayan. Diba, oh? Sarap-sarap kaya ng pwesto niya. Inaaway siya ni Baby Dylan. Oh, diba? Napaka-happy niya nakigalan. Pero, hindi mo yan mahahawakan. Ayaw niya magpapa-pet sa'yo. Gusto lang niya talaga hihiga siya sa lap mo. At hindi mo makapagpigil si Baby Dylan dyan. Pilit niya siyang pababain dyan. So, sinasaway ko lang siya kasi nasasaktan na ang Baby George. Napakalambing naman yan, George na yan. Napaka-cute pa talaga. So, kayo kung meron kayong pet dyan na maliliit pa, kitten, ayan, sulitin na ninyo, pagtsagaan ninyo kahit na nakukulitan na kayo, kakagat-kagatin kayo, naglalambing sila. Once na maging malaki na sila, hahanap-hanapin nyo yan, promise. So, naglagay na ako ng pillow dyan para hindi niya away si Baby George. And then, binigay ko yung bunny toys ni Baby Dylan. Para yan na lang ang panggigilan niya. At least yan, kahit kagatin niya, sipain niya, matusok-tusok ng kanyang pangil, hindi magre-react kasi walang pakiramdam. At tuluyan ng umulan dyan, ang thunderstorm. Hanggang paggabi na lumakas yung ulan, nabawasan ng sobrang init. So, maganda na yon para lumipas ang kainitan. And then, nakatulog na ng mahimbing ang aking fur baby. Look at naman, how sweet. So, ayun lang yung naging ganap namin maghapon. Salamat sa panonood. See you sa next vlog.